Usapang kalusugan sa Health Check Plus. Alamin ang mga payong medikal galing sa mga totoong eksperto. Ang kaalaman ay kapangyarihan. Usapang kalusugan sa Health Check Plus. Magandang araw Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Cool na po ang lagay ng ating panahon dito sa Luzon, pero ulan at baha naman ang nararanasan sa ilang parte ng Mindanao. Kaya maging maaga po tayo para mapangalagaan natin ang ating mga sarili. Ako po si Teacher Ellie Campos Banayat dito sa Health Check Plus sa DZRH Radio, Digital TV, Facebook, YouTube at website. Magandang araw at magandang gabi rin sa lahat ng ating taga-subaybay sa iba't ibang parte ng mundo. Laman ng balita nitong nakaraang mga araw ang tungkol sa pagtaas ng gastroenteritis cases sa Baguio City. Sinasabing umabot na sa halos 3,000 katao ang tinamaan ng mga sintomas tulad ng diarrhea, abdominal cramps, pagsusuka o vomiting, loss of appetite at pagkahilo. Pero ito naman daw ay under control na. Pero ano nga ba ang gastroenteritis at papaano tayo nagiging biktima nito? Kasama natin ang isang espesyalista sa internal medicine at gastroenterology para alamin at ating suriin kung papaano tayo makakaiwas sa sakit na ito. Let us please welcome ang ating suki, Dr. Marco Luciano R. Medina. Si Doc Marco po ay kasalukuyang consultant sa UERM Memorial Medical Center. Magandang araw po, Doc Marco. Magandang araw at magandang araw din sa ating mga tagapanood at tagapakinig. Yan. So, sa ating mga taga-subaybay po, no, talagang suki na natin si Doc Marco. Doc Marco, simulan na po natin ang ating pagkukwentuhan. Pwede niyo po bang pakipaliwanagan ang ating mga taga-subaybay kung ano nga ba ang gastroenteritis? So, ang gastroenteritis basically ay pamamaga or inflammation ng ating stomach or tiyan, maliit na bituka at kasama na dito ang malaking bituka. Isang klase po ba ay iba't ibang uri ng gastroenteritis na maaaring tumama sa atin? Ano po ba yung kadalasang sanhi nito? Oo, so meron tayong infectious at non-infectious cause of gastroenteritis, no? Pero ang kadalasan ay ang infectious cause ng gastroenteritis ang ating na-encounter, no? Ito ay maaaring dulot ng infection dahil sa bacteria, virus, no? Parasite or mga protozoa, no? Ang mga ito ay magdudulot tulad ng aking nabanggit, no, ng pamamaga, no, ng ating ng ating tiyan, maliit or malaking bituka. What about yung non-infectious na uri naman, Doc? Ano naman po yung usual na hipo nito? Kadalasan, no, may drug-induced cause tayo, no, ng gastroenteritis, no. Ito sa mga pinaka-common cause ng mga non-infectious cause ng pamamaga ng ating gastrointestinal tract. Drug-induced, so ibig sabihin po nito yung pag-inom ng iba't ibang klaseng gamot, tama po, Doc, no? May mga uri lamang ng gamot na nakakapag-cause ng ganitong uri ng sakit. Okay. So, sa dami ng uri ng ating gastroenteritis, bakit po ba mabilis na dumami o kumalat ang gastroenteritis, Doc Marco? Lalong-lalo na po yung naranasan ng Baguio City, no? So talagang nakita natin yung pagtaas at pag-spike ng kanilang mga cases. Ano po ba yung usual cause? Bakit po marami or madalas na mabilis dumami ang ganitong mga cases? So let's focus on the infectious cause of gastroenteritis, no? Kasi ito naman yung kadalasang sanhi ng ganitong uri ng sakit, no? So ang infectious cause na tulad ng aking nasabi, no, ay maaring dahil sa virus, ang pinaka-common cause ng infectious cause ng gastroenteritis. Sumunod dito ang bacteria, no, parasite or protozoa, no. Kaya natin maintindihan kung paano ba natin nakukuha ang ganitong uri ng sakit, no. Ang mode of transmission ng gastroenteritis ay fecal-oral route, no. So meaning yung mga pathogens, no, na present sa ating dumi, no, ay natatransfer, no, through sa bibig or mouth ng ibang tao, no. Ito yung
way kung paano natatransmit yung ganitong uri ng sakit. No? So, tulad ng yung nabanggit, no? So recently nagkaroon tayo ng outbreak of gastroenteritis sa Baguio City. So, ang na-identify nila dito, no, na one of the few suppliers ng tubig, no, ay nag-positive sa bacteria, no, na nagko-cause ng gastroenteritis, no. Meron din silang na-isolate na virus, no, na karaniwang nagdudulot ng ganitong uri ng sakit. Tulad ng iyong tanong kung bakit mabilis itong kumalat, ito ay marahil tayo ay dependent sa tubig, no, lalo-lalo na sa ating pang-araw-araw, no, na ginagamit na pang-inom at yung tubig na ginagamit natin sa pagluto ng ating mga pagkain. So kapag ang ating pag-inumin, ang tubig na ating ginagamit ay infected ng bacteria o ng virus for that matter, no, lalo na sa isang komunidad or sa isang area, then maaari na ito ay kumalat ng mabilis. Magkaroon at maaari na ang mga tao na involved or na-expose sa ganitong uri ng kontaminadong tubig ay magkaroon ng gastroenteritis or symptoms na related to gastroenteritis. Dok, nabanggit niyo na rin po yung symptoms, no? Kanina napag-usapan natin na pwedeng pamamaga ito ng gastrointestinal tract. Bigyan po natin ng idea ang ating mga taga-subaybay. Ano-ano po ba yung mga sintomas at senyales na maaaring natamaan na talaga sila ng gastroenteritis? So, ang pinaka-common na symptoms ng gastroenteritis ay pagtatae, no? Pagtatae, pagsusuka, pananakit ng tiyan, no? Lagnat, no? Less commonly pagkakaroon ng dumi sa dugo. Ito yung pinakadalasang nararamdaman ng isang pasyente o isang tao na naapektuhan na o mayroong gastroenteritis. Okay. So, kapag naman po na-infect na, Dok, no, kanina very alarming yun na mabilis siya kumalat dahil nga po sa contaminated na tubig. Ano naman po yung usual na dangers kapag hindi agad naagapan ng tamang lunas at aksyon ng mga taong naging biktima ng gastroenteritis? Tulad ng nabanggit ko, no, so ang kadalasang symptoms ng gastroenteritis ay pagtatae, no. So mahalaga, no, na ang isang pasyenteng may gastroenteritis ay hindi ma-dehydrate, no, kasi naglalabas ka ng maraming tubig, no. So, usually ang gastroenteritis ay self-limited lamang, no, ibig sabihin nawawala siya ng pusa. But ang pinakamahalaga na gawin ng isang pasyente, ng isang taong may nagtatae ay to make sure na hindi siya ma-dehydrate. Ito ay sa pamamagitan ng pag-replenish ng kung ano mang nailabas niyang tubig, no. Pagre-rehydrate, ibig sabihin pag-inom ng tubig, no, at ng mga ibang uri ng mga rehydration solutions para at least mapalitan kung ano man yung tubig na nailabas niya. Knowing po, Dok, na may chance na may contamination ng tubig na ginagamit sa pag-inom at pagluluto, ano po yung ma-advise ninyong mga preventive measures naman laban sa gastroenteritis? So, ang pinakamahalaga dito ay yung proper hand hygiene, no? Adequate proper hand hygiene, no? Ano pa ba? Proper sanitation also. Tapos, siguraduhin yung ginagamit nating tubig ay malinis, either purified or distilled, no? Ito lang naman yung paraan isa sa mga paraan kung paano natin maiiwasan yung pagkalat ng ganitong uri ng sakit. Dok, nabanggit niyo kanina na tulad nung sa kaso sa Baguio City na may isang water source. Paano po yun kung halimbawa nakadepende po ang isang household sa dinedeliver na tubig, ganyan? How do they make sure po na safe for drinking and cooking po ang kanilang ginagamit na tubig? Yun, tulad ng aking nasabi, siguro pag sa pagkain at pag-inom, siguro mas maganda na purified or distilled yung ating gamitin, no? Pero sa mga pagkakataon na hindi pwede or hindi possible yung ganong uri o wala tayong way kung saan meron tayong way na makakuha ng ganitong purified or distilled water, then at least na we boil or pakuluan natin yung tubig for at least 3 minutes, no? Kung ito ay galing sa yung public sources ng tubig, no? Sa pamamagitan nito, mamatay yung anumang bacteria o virus na present sa tubig kung mayroon man.
So very important po pala talaga na yung pagbo-boil ng tubig. Lalo na kung ang Mm. source lang natin ay yung mismong galing dun sa gripo, no? Dok, para lang po magkaroon ng idea kasi may maraming misconception po on boiling water. Ano po yung ma-advise ninyo na kung gaano katagal ang pagbo-boil ng water para po maging safe for drinking and cooking? At least 3 minutes lang ng boiling. Okay naman, enough na yun. That's good po, no? At least sa ating mga nakikinig at nanonood, no, very important. Kahit na wala pong kaso ng gastroenteritis sa inyo, no, baka magandang practice po ito, lalong-lalo na kung ang gamit natin ay sa gripo na tubig para pangluto at pag-inom, no? Thank you very much for that, Mm. Marco. Meron po ba tayong mga high risk or vulnerable population sa kaso ng gastroenteritis, Doc? Lalo na sa Baguio City, parang marami po ata na sanggol na naapektuhan. Ano po ba yung mga immediate danger kapag hindi po sila naagapan at naging biktima din po ng gastroenteritis? So ang pinaka-vulnerable dito is yung extremes of age, no, yung pinakabata, tsaka yung pinakamatatanda, no. Sapagkat ito yung mga tao na mababa yung immune system. Ibig sabihin, immunocompromised yung health nila, no. So ang danger, no, sa mga ganito is maaari na maging severe yung kanilang presentation. Kaya mahalaga, no, na kapag ang mga bata or ang mga matatanda o yung mga taong immunocompromised ay makaranas ng ganitong simptomas, no, tulad ng aking nasabi, dapat mas aggressive tayo in terms of rehydration, no. Kasi tulad ng aking sinabi, most of this infection naman ay self-limited, no. Ang mahalaga lang is dapat ma-prevent natin yung dehydration, kasi kapag na-dehydrate ang isang tao, no, maaaring maapektuhan ang ibang parte ng organ ng ating katawan, primarily the kidney. At kapag nagkaroon ng problem sa kidney, then it can follow na magkaroon ng mas iba pang problem. Kumbaga magkaroon ng mas complications, no, because of the organ complications because of the dehydration. Yun. Kaya kapag sa ganitong mga uri ng mga pasyente, dapat mas aggressive tayo. Huwag tayong makampante na simpleng pagtatai lang ito. So dapat magkonsulta sa doktor o kaya naman ay dalhin sa isang pinakamalapit na ospital. Ayun po, so sa ating mga magulang, lalo na kung nakikita ninyong may pagtatae ang inyong mga anak, no, very important, Doc Marco, na mapakonsulta sa kanila para mabigyan ng aggressive treatment ng rehydration. Yes. Sa mga, sabi niyo po kanina, nabanggit niyo na talagang self-limiting usually ang ating gastroenteritis. Paano naman po yung mga, halimbawa po tulad nung nabanggit ninyong aggressive treatment, ano po ba yung usual na i-expect ng ating mga nakikinig at nanonood, lalong-lalo na po kung nasa clinic na po sila o ma-admit man sa ospital? So tulad ng aking nabanggit, most of these infection are self-limited, no. Although may mga ibang pasyente, no, na kailangan natin may mga ibang gamot, no, na maaari tayong ibigay like antibiotics. Hindi to lagi binibigay sa lahat ng nagtatae. Binibigay natin ito kung sobrang severe ng pagtatae o kaya severe, longer na yung duration ng pagtatae or ng sintomas ng isang tao, no? O kaya naman yung pasyente ay may mababang immune system or immunocompromised, then ito yung mga pasyente na binibigyan natin ng antibiotic, no. So yung antibiotic usually shortens the duration of the symptoms, no. Yun naman yung benefit of starting antibiotic sa ganitong subspecialty ng mga tao, no. Other medications that we can give, no, meron tayong mga gamot na bukod sa rehydration at sa antibiotic, iba pa nating gamot, no, yung mga loperamide, no. Ito naman yung mga anti-motility, no. So pinapabagal nito yung paggalaw ng ating bituka para at least yung symptoms ng pagtatae mabawasan. So ito, hindi na talaga nila binabago yung course ng infection, but most of the time it just improves or lessen yung symptoms ng pagtatae.
Ganun po pala yun. At least po meron po tayong mga available na treatment, no, para sa mga nangangailangan ng ito. Nabanggit niyo, Doc, kanina na yung subspecialty ninyong gastroenterology, no, na may mga iba't ibang population groups kayong ina-attend. Maliban po sa gastroenteritis, ano po ba yung madalas pang sakit na naikukonsulta sa inyo? Kadalasan yung mga pananakit ng sikmura, bloatedness, hindi natutunawan, constipation, so anything related to gastrointestinal tract, no? Or sa tiyan. Para yun yung ating common term for it. So any symptoms that would that's related to sa ating gastrointestinal tract, usually yun yung mga kadalasang pinapakonsulta ng ating mga pasyente sa hospital at sa clinic. Ayun po pala, no? Very interesting po yung naging subspecialty ninyo, Doc. Doc Marco, baka po meron kayong health tips na pwede nyong i-share para sa malusog na gastrointestinal tract natin? So since gastroenteritis yung ating pinag-usapan ngayon, no, tulad ng aking nabanggit kanina, no, mahalaga na tayo ay magkaroon ng makasanayan natin, no, na maghugas ng kamay, no, bago kumain, pag nagpe-prepare ng pagkain, no, proper hand hygiene is very important. Ang pangalawa naman dito, no, siguraduhin na yung ating ininom na tubig ay malinis, no, either purified or distilled man. Kung wala man tayong way, no, para kuha ng mga ganitong uri ng tubig, then tulad ng aking nabanggit, no, pakuluan yung ating tubig at least for 3 minutes para at least kung ano man yung bacteria or virus na nandun sa tubig at least mamatay bago natin ito gamitin sa ating inumin or sa ating pagkain. Okay. So thank you very much po. Maraming salamat, Doc Marco. Baka po may gusto kayo pang ibang tips, no, para sa general health naman ng ating mga nakikinig at nanonood. So sa general health, no, so siguro just make sure na yung tamang pagkain, no? Tamang pagkain ng gulay, tamang pagkain ng karne, no? So it has to be a balanced diet for us to have a healthy gut, no? Yun naman yung ating laging pinopromote para kung ano we are what we eat, no? So we have to make sure na we eat balanced diet, no? May halong carbohydrates, proteins, vegetables, and fibers, no? Para at least maiwasan natin yung pagkakaroon ng any problems related to our gastrointestinal tract. Okay. Maraming salamat po, Doc Marco. Huwag po kayong bibitaw, makakasama natin ang isang fitness expert at alamin natin sa kanya kung ano ang benepisyo ng pagsasayaw sa ating kalusugan. Wellness tips, susunod na.